Kapansanan, nagawa nitong mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Tatlong katao na hinihinalang nagbabagsak ng ilegal na droga sa mga lalawigan ng Bulacan, Pangasinan at Nueva Ecija. Patay matapos makipagbarilan sa mga pulis. Nag-aalerto si GMA News stringer Junjun C. Patay ang tatlong lalaking hinihinalang nagbabagsak ng droga sa mga probinsya ng Bulacan, Pangasinan at Nueva Ecija matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Barangay Palestina, San Jose City, Nueva Ecija. Nakatanggap umano ng impormasyon ng pulisya mula sa isang concerned citizen sa umano'y pagbiyahe ng mga sospek ng illegal na droga, kaya agad silang nagkasa ng operasyon. Ignore nila yung checkpoint ng pulis natin, tapos nagpaputok sila, niretaliate ng ating mga pulis. Pinostea ng mga pulis ang posibleng daanan ng mga sospek na sakay ng puting kotse. At nang harangin ng otoridad, imbis na sumuko, pinaputokan umano ng mga sospek ang mga pulis. Nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga sospek at pulis na tumagal ng halos 5 minuto hanggang sa bumulagta ang tatlong sospek. Malaking impact ito sa usaping supply ng droga dito sapagkat ito yung isang grupo na nagbabagsak talaga ng supply dito sa Nueva Ecija. Na-recover sa crime scene ang mga baril at bala at 2 supot na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang ₱250,000. Nakakuha rin ang mga basyo ng bala mula sa kalibre 45 at M16 rifle. Patuloy ang investigasyon ng otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Mula sa Nueva Ecija, Junjun C, naghahatid ng Balitang Amyanan. Patay ang isang rider matapos tumalpok ang minamanehong motorsiklo sa railings ng kalsada sa San Fabian, Pangasinan. Angkas nito, sugatan. Joan Punsoy, pasok. Sumalpok sa railing sa palikong bahagi ng National Highway sa San Fabian, Pangasinan ng isang motorsiklo kagabi. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng driver ng motorsiklo na si Russell Kibote. Sugatan ang angkas nito na si Richard Blanquera. Si Russell, sumilapon doon sa baba ng highway. Si Richard Blanquera ay nagtamo ng severe injury. Galing sa inuman ng mga biktima, humiram daw si Kibote ng motorsiklo para ihatid sana pauwi ang kaibigan. Hindi po masyado siya, nagdadrive po siya. Hindi po masyado. Ayon sa pulisya, posibleng mabilis ang pagpapatakbo ng biktima habang paliko sa National Highway. Wala ring suot na helmet ang mga biktima nang mangyari ang aksidente. Konting disiplina lang. Huwag tayong mag-drive kung medyo nakainom tayo at huwag siya masyadong mabilis na magpatakbo. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Kaso ng diarrhea sa Pangasinan bumaba, pero bilang ng mga namatay tumaas. Yan ang balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, ngayong tagulan dapat talagang bantayan ng ating mga kapuso ang kanilang mga iniinom at mga kinakain para makaiwas sa sakit na acute gastroenteritis ngayong taon kasi nakapagtala na ng 12 kaso ng mga namatay dahil sa sakit na ito. Itinuturing na igiban ng barangay ang poso na ito sa Barangay Baay, Lingayen, Pangasinan. Marami kasi ang umiigib ng tubig dito. Bukod sa malakas ang buhos ng tubig, iniinom din daw ang tubig nito. Sa poso na ito umiinom si Lola Merlin Sison. Nakasanayan na raw niya ang uminom dito at sa awa raw ng Diyos, hindi pa naman daw siya nagkakasakit. Pagkaigib yan, inumin na lang. Talagang may maso na yan. Safe naman po yun, ma'am. Ayon sa Provincial Health Office ng Pangasinan, mas mainam pa rin pakuluan ang mga tubig mula sa mga poso para makasiguro. Pero hindi lang sa maruming tubig na kukuha ang diarrhea kaya dapat mabilis na mabigyan ng atensyon ang anumang pananakit ng tiyan. Mga bata rin ang madalas maging biktima ng acute gastroenteritis. Yan, 6 months old po yung pinakabata. So, namatay. So, ang nakikita po talaga namin, malayo sila sa mga health center. Yung access nila
at napabayaan talaga nila at nagkaroon po ng dehydration. Mas mababa ng 32% ang bilang ng kaso ng acute gastroenteritis na nasa 3,403 ngayong taon kumpara sa 5,052 noong nakaraang taon. 12 naman ang bilang ng nasawi mula Enero hanggang Hunyo kumpara sa 11 sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kung hindi agad madala sa ospital ang mga nagdudumi, pwede silang gumamit ng mga alternatibong paraan. Ang sinasabi nga namin, yung mga home remedies na Orisol, na kung saan ay nagpapakulo tayo ng 1 litrong tubig, nilalagyan po ng isang kutsaritang asukal na pinch of salt, na para lang po talaga na pang emergency natin sa nagdudumi. CJ, kadalasan doon sa mga natamaan ng sakit na acute gastroenteritis ay yung mga bata edad 1 hanggang 4 na taong gulang, mahigit 1,000 at 700 yung bilang ng kaso ng mga yan na natamaan ng sakit na acute gastroenteritis. At pinakamarami nga na naitala ng sakit na ito ang yung sa Dagupan na aabot naman sa mahigit 400. Ang mga payo ng otoridad para nga makaiwas dito bukod doon sa mga nabanggit natin kanina ay yung palagiang paghuhugas ng kamay bago kumain at siyempre pagkatapos kumain. At kung kakayanin din naman, kung medyo wala silang panahon para magpakulo ng tubig, inumin nila, ay kung kaya ng budget nila, pwede rin silang bumili ng mga tubig sa mga water refilling station, yung mga purified water. At syempre, yung sa mga may mga sintomas ng pananakit ng tiyan at hindi talaga mapigilan na pagdudumi, ay kailangan na nilang isugod ito sa pinakamalapit na ospital para maagapan at mabigyan nga ng paunang lunas bago humantong sa kamatayan. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan. Samantala, ilang pwesto sa gilid ng kalsada sa Calasiao, Pangasinan, apektado sa road widening project ng DPWH. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Nagtitiis sa matinding sikat ng araw ang tindera na si Marites Mula Cruz. Makabenta lang ng kanyang panindang karne ng kambing. Matumal kasi ang bentahan magmula nang pinalipat sila ng pwesto dahil sa pinapagawang daan sa kabaan ng Calasiao, Pangasinan. Mahirap po kasi palipat-lipat kami. Wala na po yun lang. Kasi sabi naman po nila pagkatapos po nito babalik kami sa dati. Ilan lang si Marites sa mga tinderang pinalipat ng DPWH dahil sa pagsasaayos ng daan. Ayon sa DPWH, isa lang ang Calasiao sa mga apektadong bayan sa kanilang road widening project. Actually, madami na kami letters na pinariceive sa kanila na they're not supposed to use our national road right-of-way, pero hindi sila umaalis. Nagbigay naman ng paalala ang DPWH sa mga motorista. May mga warning signs before ng project natin. So, precautionary measures na po natin ito na sana mag-ingat para po makaiwas natin sa susunod. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Ngayong nalalapit na ang Father's Day celebration, kilalanin natin ang isang ama sa kabila ng kapansanan na gawa nitong mapagtapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel. Superhero kung ituring ng magkapatid na Henry at Efren ng kanilang tatay. Dahil sa kabila ng kapansanan nito, nagawa niyang maitaguyod sa marangal na pamamaraan ng kanyang pamilya. Ipinanganak si Tatay Enrique na bulag, pero hindi ito naging hadlang para maging positibo ang tingin sa buhay. Sa kabila ng kapansanan, nagpursigi si Tatay Enrique para mapalakit sa pag-aral ang kanyang mga anak. Trabaho namin noon, magtitinda ng subistik yung kwan. Mahirap niya talaga, pero hindi ko maramdaman ng hirap dahil gusto kong may anak. Ni minsan, hindi nito naisipang sumuko sa buhay sa kabila ng tila pang mamaliit sa kanya ng ibang tao dahil sa pagiging isang bulag. Naging inspirasyon nito ang kanyang pamilya. Masaya kami kasi kahit ganun yung kapansanan nila, napalaki na niya kami na maayos, mabuti, na pag-aral. Ganun, kaya proud ako bilang yung anak. Bunga ng kanyang paghihirap, determinasyon at pagpupursigi na pagtapos niya sa pag-aaral ang kanyang mga anak na ngayon isa ng guro, sundalo at ang dalawa yung tatrabaho sa ibang bansa habang ang bunso kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Dahil sa tinatamasang buhay ngayon ng kanyang pamilya, wala umanong salitang tutumba sa pasasalamat sa walang hanggang pagmamahal ng kanilang itinuturing na haligi ng tahanan. Bulag man umano ang kanilang tatay, pero malinaw ang naging pangarap nito sa kanyang pamilya. Mahal na
I love you po pa. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Idineklara ng Malacanang ang June 20 na special non-working holiday sa buong syudad ng Dagupan. Punsod ito ng ika-69 na charter anniversary ng lungsod. Pati ibang aktibidad din ang hinihanda ng Dagupan City LGU para sa selebrasyon. Hinihinalang biktima ng Zamari execution natagpuan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nakatutok si GMA News Stringer, Junjun C. Isang bangkay na lalaki ang natagpuan sa bakanting lote sa Barangay Aguasur, Cabanatuan City, Nueva Ecija kahapon. Nakasubsob sa damuhan, mahiwa sa leeg at nakatali ang mga kamay at paa ng bangkay nang madaanan ng mga batang papasok sa kanilang paaralan. Ayon sa opisyal ng barangay, posibleng taga-ibang lugar ang biktima at itinapon lamang doon. Alin man sila man tingnan. Walang di namin namukhaan. At napasir-sir mo, kaya hindi namin mamukhaan Kinilala ang biktima na si Jimbo Poponde, presidente ng Barangay Bihandre, Cabanatuan City. Blanco ang mga kaanak sa dahilan ng sinapit ng biktima. Kailan po siya umalis sa inyo? Kahapon lang. Anong oras po? Magawa kahapon, maghapon niya ng bahay nila. Anong oras po Siguro umalis? mga alas 5, umalis yan. Hindi na po siya bumalik. Hindi na nga. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pulisya habang isinasagawa ang investigasyon. Mula sa Nueva Ecija, Junjun C, naghahatid ng Balitang Amyanan. Patay ang 30 anyos na kargador sa Magsaysay Fish Market matapos siyang pagsasaksakin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Dagupan City. Sa investigasyon ng pulisya, mag-aalas 2 ng madaling araw kanina nang madiskubre ang bangkay ng biktimang si Walter Valdez na duguan. May saksak sa dibdib at likod ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kung ano ang motibo at sino ang salarin sa krimen. Mga asong pakalat-kalat sa kalsada, mahigpit nang ipagbabawal sa Dagupan City. May live report si Jasmine Gabriel. Jasmine! CJ, umaabot sa mahigit 6,000 aso ang taon-taong binabakunahan ng City Veterinary Office. Ito nga yan sa may Dagupan City. Kaya malaking bagay daw kung istriktong ipapatupad ng barangay officials ang ordinansang nagbabawal sa mga aso na pakalat-kalat sa kalsada. Hihigpitan na ng lokal na pamahalaan ang pagpatupad ng ordinansa na nagbabawal sa mga alagang hayop lalo na ng aso na pakalat-kalat sa kalsada. Dahilan daw kasi ito ng pagtaas ng kaso ng rabies sa syudad. Nitong nakalipas na bakasyon, umaabot sa 20 hanggang 25 ang nakakagat ng aso sa lungsod kada araw. Nitong Abril, 3 ang nagpositibo sa rabies sa Barangay Bunuan, Gasset at Mayombo. Hindi pa man tuloy nipapatupad ang ordinansa. Problemado ng ilang barangay officials dahil sa kawalan ng dog impounding area sa syudad. Paano mo hawakan yung aso? Oo. At saka pag tatanggalin mo doon sa mga kalsada, hindi namin pwede naman pahulihin kagad, baka kagating ka din. Instead of dog impounding, i-identify natin kung sino may-ari at everyday magmumulta ng either 500 or 500 a day. Ayon sa City Veterinary Office, nakasaad sa City Ordinance Number 2007-149 na ipapasa kamay sa mga barangay officials ang implementasyon ng ordinansa. Sa Pangasinan, mula Enero ngayong taon hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 31 ang kaso ng rabies. Kung hindi kasi nakatali ang aso, siyempre prone sa rabies ang lalo na kung hindi vaccinated. So, very important ito para paiwasan talaga yung dog bite. Sa buong Pangasinan, lungsod ng Alaminos lamang ang may dog impounding area. TJ malinaw sa national law. Ito nga yung Republic Act 9482, yung Anti-Rabies Act of 2007, na kapag ang may-ari ng aso, hindi niya itinali yung kanyang alagang aso pakalat-kalat lamang sa may kalsada, merong 500 pesos na multa kada araw yung mismong may-ari ng aso kapag sila ay nasita ng mga otoridad. At yan din yung inadopt ng council sa may Dagupan City noong 2007 kung saan naaprubahan ang naturang ordinansa na kung saan kada araw malinaw doon sa ordinansa na inaprubahan noong 2007 na barangay officials mismo ang may saklaw o may sakop doon sa
pagsita sa mga may-ari ng aso kapag ito'y pakalat-kalat sa kalsada. Since walang pounding area ang Dagupan City o impounding area ng mga aso ang Dagupan City, automatic na yung barangay officials ang mag-identify sa kung sino nga ba yung may-ari at kakausapin ng barangay officials yung may-ari doon nga kaugnay sa paglabas ng kanilang aso hindi nakatali. At araw-araw din, meron itong kaukulang multa kapag sila ay hindi susunod sa nakasaad sa ordinansa. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Disinfectant sa mga inuming tubig ipinamahagi ng mga DAN MHO sa mga ambulant vendor sa paaralan. Sundan sa report. Chocolate, iced tea at pineapple. Ilan lang ito sa mga flavor ng palamig na inilalako malapit sa paaralang elementarya sa Mangaldan, Pangasinan. Pagkatapos ng klase, dinudumog ito ng mga mag-aaral. Kasi mainit po. Para marami sila mapagpipilian. Pero mabilis maubos. Pero paalala ng MHO, mag-ingat sa mga iniinom na palamig, lalo na kung kalusugan ang pag-uusapan. Kasi pag umuulan, kung minsan yung mga gumagamit pa rin ng free-flowing water, meron pa rin tayong mga free-flowing wells dito. May possibility na makontaminate yung mga yun. Nagpapamahagi ng Hypusol o drinking water disinfectant ang MHO sa mga ambulant vendor malapit sa mga paaralan. Ito'y para maiwasan ang sakit na diarrhea. Karaniwan daw kasi mga bata ang mahilig bumili ng pagkain o inuming inilalako sa kalsada. Magbaon na lang yung mga bata, yung prepared ni nanay, pati yung inumin galing na rin sa bahay para sigurado. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Public service announcement muna tayo, mga kapuso. Hulot kalahating oras sa scheduled power interruption mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon ang mararanasan sa ilang bahagi ng Calasiao at Santa Barbara, Pangasinan bukas, June 18. Apektado rito ang Barangay Tulyao at Alibago sa Santa Barbara at ilang bahagi ng Barangay San Miguel, Buad at Kabilukaan sa Calasiao. Tigil 10 minutong kawalan ng supply ng kuryente mula 7 a.m. hanggang 7:10 a.m. at 3:20 p.m. hanggang 3:30 p.m. ang mararanasan sa Barangay Malanay, Gagasangan, Dalonge, Poblacion Sur, Poblacion Norte, Maningding, Ventanilla, Primicias, Nilumbot, Banzal, Erfe, Leot, Banawang, Matik-Matik, Tubag East, Tubag West, Butaw, Minion East at West. Lalaki na dagpuang patay sa gilid ng kanyang bahay sa San Carlos City, Pangasinan. Nagka-alerto, Claire Lacanilaw. Nakasubsob at wala ng buhay nang makita ng kapitbahay ang biktimang si Marlon Tulagan sa Barangay Tayambani, San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa kapitbahay, 3 beses pa umanong humingi ng inuming tubig ang biktima bago tuluyang bubulagta. Tumawag kami ng kagawad. Tapos nung parang bumagsak yata. Patuloy na inaalam ng pulisya kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Nakabakasyon daw sila sa Manila, kaya siya lang mag-isa na iwan. Kaya nga, sinamantala niya rin siguro, nakipag-inuman sa kapitbahay hanggang sa nangyari yun. Iniimbestigahan din kung may foul play sa insidente. Nakatakdang isailalim sa otopsiya ang bangkay ng biktima. Berla Canilaw, nag-aatid ng Balitang Amiyanan. Isang patay na bagong silang na sanggol ang natagpuan sa loob ng palikuran ng palengke ng HN Nueva Ecija. Nakabalot ng damit ang sanggol at nakalagay sa loob ng timba. Nadiskubre ito ng isang residente na naligo roon. Nabigyan naman ng maayos na libing ang sanggol matapos may paalam sa otoridad. Inaalam ng pulisya kung sinong irresponsableng ina ang nag-iwan sa patay na sanggol. Dahil sa pustahan sa basketball, tindero kritikal matapos barilin sa San Fabian, Pangasinan. Nakatutok Joan Pontoy. Kritikal ang kondisyon ng tuyo vendor na si Ryan Carino. Nagtamo si Carino ng sugat sa tiyan matapos barilin ng suspect na si Romerto Martinez sa Barangay Tempra, Gilig, San Fabian, Pangasinan. Kwento ng kaanak ng biktima, nangyari ang insidente sa gitna ng pagdiriwang ng kapatid ni Carino. Bigla umanong sumugod ang suspect habang nag-iimbita ang biktima sa labas ng kanilang bahay. Alam namin plano na yun kasi alam nilang may okasyon doon sa amin. May kasiyahan. Plano na yun kasi
habang nangyari yon, pagkatapos nung sinugod ng kapatid ko, nambato ulit sila sa bahay namin. Nag-ugat ang alitan ng dalawa dahil sa pustahan sa basketball. Dating magkalaban sa laro ang anak ng sospek at biktima. Yung laro po kasi nung anak nila, mali daw po. Ang dami naman po nagsasabi na mali yung laro nila. Kaya nasuntok po ng kapatid ko. Naaresto ang sospek pero itinanggi nito ang aligasyon kontra sa kanya. Hindi sila talagang mag-uot sila. Laton, kahit magtanong kayo sa barangay namin, kahit pupunta kayo doon ngayon kung anong kapatitan nila. Yung kung ano yung ginagawa nila na mag-ama. Posible nating pailan ng kaso itong si Roberto ng frustrated murder. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Nadagpuang nakatali sa bukid ang hinihinalang nakaw na baka sa barangay Kawayan Kiling, San Carlos City. Ibinenta umano ng suspect na si Ronald Molina, tubong Urbistondo, Pangasinan ang baka sa halagang 9,000 piso sa isang residente ng barangay Gulu. Nakilala ng magsasakang si Rogelio Bautista ang alaga nitong baka dahil sa kakaiba nitong tenga. Agad namang naibalik sa may-ari ang baka at balak magsampa ng kaso laban sa kawatan. Mga magsasaka at construction worker binalaan kontra leptospirosis. May ulat sa Alfie Tulagan. Pangasinan Provincial Health Office sa mga construction worker at mga magsasaka kontra sa sakit na leptospirosis. Ngayong taon kasi, 3 na ang nasasawi dahil sa leptospirosis. During sa panahon po ng El Nino, meron din po tayo kasing mga construction worker na nagtatrabaho sila sa mga kanal. At ito naman pong farmer, ito doon nga po sa kanyang sakahan. Isa ang leptospirosis sa mga waterborne diseases na nakukuha sa bakterya mula sa ihi ng daga. Malaki raw ang posibilidad na nababad ang mga biktima sa mga putik at kanal na kontaminado ng leptospira. 16 na ang naitalang nagkakasakit ng leptospirosis ngayong taon kumpara sa 18 noong 2015. So, ang laging bilin po namin para maiwasan po itong sakit na to, talaga pong gumamit po tayo ng bota, footwear, at talaga pong lalo na kung may mga sugat po yung mga paa natin, hindi po talaga tayo dapat na nandyan sa mga lugar na may stagnant water. Payo rin ng otoridad ang palagiang paglilinis sa paligid at tamang pagtatapon ng basura. Alfie Tulagan naghahatid ng Balitang Amyanan. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng International Football Game sa bagong tayong football field sa Vigan, Ilocos Sur. Ayon sa Provincial Sports Coordinator, maglalaro ang Philippine Ascals at Australian Perth Glory sa Hulyo. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng mga opisyal ng National Football Team ng Australia. Pasado raw ito pero may mga dapat pang ayusin. Nilagyan ng synthetic grass at rubberized track oval ang bagong football field. Umaasa ang lokal na pamahalaan na marami ang manonood sa laban. Tiyak na abangan ng mga kapuso natin ang nalalapit na pagbabalik ng Encantadia. Lahat ng detalye, maliit man o malaki, mabusising sinuri ng direktor na si Mark Reyes. Ang kasuotan ng dating gawa lamang sa fiberglass, ngayon gawa na sa 3D printing. Kung si Imaw noon pinapagalaw sa pamamagitan ng mga kamay at kable, habang ngayon ito ay kauna-unahang animatronic puppet head sa Philippine TV. Narito pong muli ang diniklara ng Malacanang ang June 20 na special non-working holiday sa buong syudad ng Dagupan. Punsod dito ng ika-69 na charter anniversary ng lungsod. Iba't ibang aktibidad din ang inihanda ng Dagupan City LGU para sa selebrasyon. At yan ang mga balitang hatid ng tropa ng katotohanan. Kasama si Faye Centeno. Ako po si CJ Torida. At ito ang Balitang Amyanan! Jujun C, naghahatid ng Balitang Amyanan. Patay ang 30 anyos na kargador sa Magsaysay Fish Market matapos siyang pagsasaksakin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Dagupan City. Sa investigasyon ng pulisya, mag-aalas 2 ng madaling araw kanina nang madiskubre ang bangkay ng biktimang si Walter Valdez na duguan. May saksak sa dibdib at likod ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kung ano ang motibo at sino ang salarin sa krimen. Mga asong pakalat-kalat sa kalsada mahigpit ng ipagbabawal sa Dagupan City.
May live report si Jasmine Gabriel. Jasmine! CJ, umaabot sa mahigit 6,000 aso ang taon-taong binabakunahan ng City Veterinary Office. Ito nga yan sa May Dagupan City. Kaya malaking bagay daw kung istriktong ipapatupad ng barangay officials ang ordinansang nagbabawal sa mga aso na pakalat-kalat sa kalsada. Hihigpitan na ng lokal na pamahalaan ang pagpatupad ng ordinansa na nagbabawal sa mga alagang hayop lalo na ng aso na pakalat-kalat sa kalsada. Dahilan daw kasi ito ng pagtaas ng kaso ng rabies sa syudad. Nitong nakalipas na bakasyon, umaabot sa 20 hanggang 25 ang nakakagat ng aso sa lungsod kada araw. Nitong Abril, 3 ang nagpositibo sa rabies sa Barangay Bunuan, Gasset at Mayombo. Hindi pa man tuloy nipapatupad ang ordinansa. Problemado ng ilang barangay officials dahil sa kawalan ng dog impounding area sa syudad. Paano mo hawakan yung aso? Oo. At saka pag tatanggalin mo doon sa mga kalsada, hindi namin pwede naman pahulihin kaagad, baka kagating ka din. Instead of dog impounding, i-identify natin kung sino may-ari at everyday magmumulta ng either 500 or 500 a day. Ayon sa City Veterinary Office, nakasaad sa City Ordinance Number 2007-149 na ipapasa kamay sa mga barangay officials ang implementasyon ng ordinansa. Sa Pangasinan, mula Enero ngayong taon hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 31 kaso ng rabies. Kung hindi kasi nakatali ang aso, siyempre prone sa rabies ang lalo na kung hindi vaccinated. So, very important ito para maiwasan talaga yung dog bite. Sa buong Pangasinan, lungsod ng Alaminos lamang ang may dog impounding area. PJ malinaw sa national law. Ito nga yung Republic Act 9482, yung Anti-Rabies Act of 2007, na kapag ang may-ari ng aso, hindi niya itinali yung kanyang alagang aso pakalat-kalat lamang sa may kalsada, merong 500 pesos na multa kada araw yung mismong may-ari ng aso kapag sila ay nasita ng mga otoridad. At yan din yung inadopt ng council sa May Dagupan City noong 2007 kung saan naaprubahan ang naturang ordinansa na kung saan kada araw malinaw doon sa ordinansa na inaprubahan noong 2007 na barangay officials mismo ang may saklaw o may sakop doon sa pagsita sa mga may-ari ng aso kapag ito'y pakalat-kalat sa kalsada. Since walang pounding area ang Dagupan City o impounding area ng mga aso ang Dagupan City, automatic na yung barangay officials ang mag-identify sa kung sino nga ba yung may-ari at kakausapin ng barangay officials yung may-ari doon nga kaugnay sa paglabas ng kanilang aso hindi nakatali. At araw-araw din, meron itong kaukulang multa kapag sila ay hindi susunod sa nakasaad sa ordinansa. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Disinfectant sa mga inuming tubig ipinamahagi ng mga DAN MHO sa mga ambulant vendor sa paaralan. Sundan sa report. Chocolate, iced tea at pineapple. Ilan lang ito sa mga flavor ng palamig na inilalako malapit sa paaralang elementarya sa Mangaldan, Pangasinan. Pagkatapos ng klase, dinudumog ito ng mga mag-aaral. Kasi mainit po. Para marami sila mapagpipilian. Pero mabilis maubos. Pero paalala ng MHO, mag-ingat sa mga iniinom na palamig, lalo na kung kalusugan ang pag-uusapan. Kasi pag umuulan, kung minsan yung mga gumagamit pa rin ng free-flowing water, meron pa rin tayong mga free-flowing wells dito. May possibility na makontaminate yung mga yun. Nagpapamahagi ng Hyposol o drinking water disinfectant ang MHO sa mga ambulant vendor malapit sa mga paaralan. Ito'y para maiwasan ang sakit na diarrhea. Karaniwan daw kasi mga bata ang mahilig bumili ng pagkain o inuming inilalako sa kalsada. Magbaon na lang yung mga bata, yung prepared ni nanay, pati yung inumin galing na rin sa bahay para sigurado. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Public service announcement muna tayo, mga kapuso. Hulot kalahating oras sa scheduled power interruption mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon ang mararanasan sa ilang bahagi ng Kalasyaw at Santa Barbara, Pangasinan bukas, June 18. Apektado rito ang Barangay Tulyao at Alibago sa Santa Barbara at ilang bahagi ng Barangay San Miguel, Buad at Kabilukaan sa Kalasyaw.
Tigis 10 minutong kawalan ng supply ng kuryente mula 7 a.m. hanggang 7:10 a.m. at 3:20 p.m. hanggang 3:30 p.m. ang mararanasan sa Barangay Malanay, Gagasangan, Dalonge, Poblacion Sur, Poblacion Norte, Maningding, Ventanilla, Primicias, Nilumbot, Banzal, Erfe, Leot, Banawang, Matik-Matik, Tubag East, Tubag West, Butaw, Minion East at West. Lalaki na dagpuang patay sa gilid ng kanyang bahay sa San Carlos City, Pangasinan. Naka-alerto, Claire Lacanilaw. Nakasubsob at wala ng buhay nang makita ng kapitbahay ang biktimang si Marlon Tulagan sa Barangay Tayambani, San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa kapitbahay, 3 beses pa umanong humingi ng inuming tubig ang biktima bago tuluyang bubulagta. Tumawag kami ng kagawad. Tapos nung parang bumagsak yata. Patuloy na inaalam ng pulisya kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Nakabakasyon daw sila sa Manila, kaya siya lang mag-isa na iwan. Kaya nga, sinamantala niya rin siguro, nakipag-inuman sa kapitbahay hanggang sa nangyari yun. Iniimbestigahan din kung may foul play sa insidente. Nakatakdang isailalim sa otopsiya ang bangkay ng biktima. Derla Canilaw, nag-aatid ng Balitang Amiyanan. Isang patay na bagong silang na sanggol ang natagpuan sa loob ng palikuran ng palengke ng HN Nueva Ecija. Nakabalot ng damit ang sanggol at nakalagay sa loob ng timba. Nadiskubre ito ng isang residente na naligo roon. Nabigyan naman ng maayos na libing ang sanggol matapos may paalam sa otoridad. Inaalam ng pulisya kung sinong irresponsableng ina ang nag-iwan sa patay na sanggol. Dahil sa pustahan sa basketball, tindero kritikal matapos barilin sa San Fabian, Pangasinan. Nakatutok Joan Pontoy. Na acute gastroenteritis ngayong taon kasi nakapagtala na ng 12 kaso ng mga namatay dahil sa sakit na ito. Itinuturing na igiban ng barangay ang poso na ito sa Barangay Baay, Lingayen, Pangasinan. Marami kasi ang umiigib ng tubig dito. Bukod sa malakas ang buhos ng tubig, iniinom din daw ang tubig nito. Sa poso na ito umiinom si Lola Merlin Sison. Nakasanayan na raw niya ang uminom dito at sa awa raw ng Diyos, hindi pa naman daw siya nagkakasakit. Pagkaigib yan, inumin na lang. Talagang may maso na yan. Safe naman po yun, ma'am. Ayon sa Provincial Health Office ng Pangasinan, mas mainam pa rin pakuluan ang mga tubig mula sa mga poso para makasiguro. Pero hindi lang sa maruming tubig nakukuha ang diarrhea, kaya dapat mabilis na mabigyan ng atensyon ang anumang pananakit ng tiyan. Mga bata rin ang madalas maging biktima ng acute gastroenteritis. 6 months old po yung pinakabata. So, namatay. So, ang nakikita po talaga namin, malayo sila sa mga health center, yung access nila, at napabayaan talaga nila at nagkaroon po ng dehydration. Mas mababa ng 32% ang bilang ng kaso ng acute gastroenteritis na nasa 3,403 ngayong taon kumpara sa 5,052 noong nakaraang taon. 12 naman ang bilang ng nasawi mula Enero hanggang Hunyo kumpara sa 11 sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kung hindi agad madala sa ospital ang mga nagdudumi, pwede silang gumamit ng mga alternatibong paraan. Ang sinasabi nga namin, yung mga home remedies na Orisol, na kung saan ay nagpapakulo tayo ng 1 litrong tubig, nilalagyan po ng 1 kutsaritang asukal na pinch of salt, na para lang po talaga na pang emergency natin sa nagdudumi. CJ, kadalasan doon sa mga natamaan ng sakit na acute gastroenteritis ay yung mga bata edad 1 hanggang 4 na taong gulang, mahigit 1,700 yung bilang ng kaso ng mga yan na natamaan ng sakit na acute gastroenteritis. At pinakamarami nga na naitala ng sakit na ito ang ilusog ng Dagupan na aabot naman sa mahigit 400. Ang mga payo ng otoridad para nga makaiwas dito bukod doon sa mga nabanggit natin kanina ay yung palagiang paghuhugas ng kamay bago kumain at siyempre pagkatapos kumain. At kung kakayanin din naman, kung medyo wala silang panahon para magpakulo ng tubig, inumin nila, ay kung kaya ng budget nila, pwede rin silang bumili ng mga tubig sa mga water refilling station, yung mga purified water. At syempre, yung sa mga may mga sintomas ng pananakit ng tiyan at hindi talaga mapigilan na pagdudumi, ay kailangan na nilang isugod ito sa pinakamalapit na ospital para maagapan at mabigyan nga ng paunang lunas
bago humantong sa kamatayan. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan. Samantala, ilang pwesto sa gilid ng kalsada sa Calasiao, Pangasinan, apektado sa road widening project ng DPWH. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Nagtitiis sa matinding sikat ng araw ang tindera na si Marites Mula Cruz. Makabenta lang ng kanyang panindang karne ng kambing. Matumal kasi ang bentahan magmula nang pinalipat sila ng pwesto dahil sa pinapagawang daan sa kabaan ng Calasiao, Pangasinan. Mahirap po kasi palipat-lipat kami. Wala na po yun lang. Kasi sabi naman po nila pagkatapos po nito babalik kami sa dati. Ilan lang si Marites sa mga tinderang pinalipat ng DPWH dahil sa pagsasaayos ng daan. Ayon sa DPWH, isa lang ang Calasiao sa mga apektadong bayan sa kanilang road widening project. Actually, madami na kami letters na pinarinig sa kanila na they're not supposed to use our national road right-of-way, pero hindi sila umaalis. Nagbigay naman ng paalala ang DPWH sa mga motorista. May mga warning signs before ng project natin. So, precautionary measures na po natin ito na sana mag-ingat para po makaiwas natin sa susunod. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Ngayong nalalapit na ang Father's Day celebration, kilalanin natin ang isang ama sa kabila ng kapansanan na gawa nitong mapagtapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel. Superhero kung ituring ng magkapatid na Hendy at Efren ng kanilang tatay. Dahil sa kabila ng kapansanan nito, nagawa niyang maitaguyod sa marangal na pamamaraan ng kanyang pamilya. Ipinanganak si Tatay Enrique na bulag, pero hindi ito naging hadlang para maging positibo ang tingin sa buhay. Sa kabila ng kapansanan, nagpursigi si Tatay Enrique para mapalakit sa pag-aral ang kanyang mga anak. Trabaho namin noon, magtitinda ng subistik yung kwan. Mahirap yan talaga, pero hindi ko maramdaman ng hirap dahil gusto kong may anak. Ni minsan, hindi nito naisipang sumuko sa buhay sa kabila ng tila pang mamaliit sa kanya ng ibang tao dahil sa pagiging isang bulag. Naging inspirasyon nito ang kanyang pamilya. Masaya kami kasi kahit ganun yung kapansanan nila, napalaki niya kami na maayos, mabuti, na pag-aral. Ganun, kaya proud ako bilang yung anak. Bunga ng kanyang paghihirap, determinasyon at pagpupursigi na pagtapos niya sa pag-aaral ang kanyang mga anak na ngayon isa ng guro, sundalo at ang dalawa yung tatrabaho sa ibang bansa habang ang bunso kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Dahil sa tinatamasang buhay ngayon ng kanyang pamilya, wala umanong salitang tutumba sa pasasalamat sa walang hanggang pagmamahal ng kanilang itinuturing na haligi ng tahanan. Bulag man umano ang kanilang tatay, pero malinaw ang naging pangarap nito sa kanyang pamilya. Mahal naman, love you po pa. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan. Idineklara ng Malacanang ang June 20 na special non-working holiday sa buong syudad ng Dagupan. Punsod ito ng ika-69 na charter anniversary ng lungsod. Pati ibang aktibidad din ang hinihanda ng Dagupan City LGU para sa selebrasyon. Hinihinalang biktima ng Zamari execution natagpuan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nagkatutok si GMA News Stringer, Junjun C. Isang bangkay na lalaki ang natagpuan sa bakanting lote sa Barangay Aguasur, Cabanatuan City, Nueva Ecija kahapon. Nakasubsob sa damuhan, mahiwa sa leeg at nakatali ang mga kamay at paa ng bangkay nang madaanan ng mga batang papasok sa kanilang paaralan. Ayon sa opisyal ng barangay, posibleng taga-ibang lugar ang biktima at itinapon lamang doon. Alin man sila man tingnan. Walang di namin namukaan. Nagkapasir-sir mo, kaya hindi nga mamukaan Kinilala ang biktima na si Jimbo Poponde, residente ng Barangay Bihandre, Cabanatuan City. Blanco ang mga kaanak sa dahilan ng sinapit ng biktima. Kailan po siya umalis sa inyo? Hapon lang. Anong oras po? Magawa kahapon, mag-apon niya ng bahay nila. Anong oras po Siguro umalis? mga alas 5, umalis yan. Hindi na po siya bumalik. Hindi na nga nakabalik. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pulisya habang isinasagawa ang investigasyon. Mula sa Nueva Ecija, Kapansanan, nagawa nitong mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak.
Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Tatlong katao na hinihinalang nagbabagsak ng ilegal na droga sa mga lalawigan ng Bulacan, Pangasinan at Nueva Ecija. Patay matapos makipagbarilan sa mga pulis. Naka-alerto si GMA News stringer Junjun C. Patay ang tatlong lalaking hinihinalang nagbabagsak ng droga sa mga probinsya ng Bulacan, Pangasinan at Nueva Ecija matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Barangay Palestina, San Jose City, Nueva Ecija. Nakatanggap umano ng impormasyon ng pulisya mula sa isang concerned citizen sa umano'y pagbiyahe ng mga sospek ng illegal na droga, kaya agad silang nagkasa ng operasyon. Ignore nila yung checkpoint ng pulis natin, tapos nagpaputok sila, ni-retaliate ng ating mga pulis. Pinostehan ng mga pulis ang posibleng daanan ng mga sospek na sakay ng puting kotse. At nang harangin ng otoridad, imbis na sumuko, pinaputokan umano ng mga sospek ang mga pulis. Nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga sospek at pulis na tumagal ng halos 5 minuto hanggang sa bumulagta ang tatlong sospek. Malaking impact ito sa usaping supply ng droga dito sapagkat ito yung isang grupo na nagbabagsak talaga ng supply dito sa Nueva Ecija. Na-recover sa crime scene ang mga baril at bala at 2 supot na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang ₱250,000 piso. Nakakuha rin ang mga basyo ng bala mula sa kalibre 45 at M16 rifle. Patuloy ang investigasyon ng otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Mula sa Nueva Ecija, Junjun C, naghahatid ng Balitang Amyanan. Patay ang isang rider matapos tumalpok ang minamanehong motorsiklo sa railings ng kalsada sa San Fabian, Pangasinan. Angkas nito, sugatan. Joan Punsoy, pasok. Sumalpok sa railing sa palikong bahagi ng National Highway sa San Fabian, Pangasinan ng isang motorsiklo kagabi. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng driver ng motorsiklo na si Russell Kibote. Sugatan ang angkas nito na si Richard Blanquera. Si Russell, sumilapon doon sa baba ng highway. Si Richard Blanquera ay nagtamo ng severe injury. Galing sa inuman ng mga biktima, humiram daw si Kibote ng motorsiklo para ihatid sana pa uwi ang kaibigan. Hindi po masyado siya, nagdadrive po siya. Hindi po masyado. Ayon sa pulisya, posibleng mabilis ang pagpapatakbo ng biktima habang paliko sa National Highway. Wala ring suot na helmet ang mga biktima nang mangyari ang aksidente. Konting disiplina lang. Huwag tayong mag-drive kung medyo nakainom tayo at huwag siya masyadong mabilis na magpatakbo. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Kaso ng diarrhea sa Pangasinan bumaba, pero bilang ng mga namatay tumaas. Yan ang balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, ngayong tagulan dapat talagang bantayan ng ating mga kapuso ang kanilang mga iniinom at mga kinakain para makaiwas sa sakit.